Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging isang mahinang, basag na tunog. Parang garalgal ng lalamunang puno ng likido. Isang tunog na pilit humahabol sa hangin. Humigpit ang kapit ni Leo sa luma niyang cellphone. Ang plastik ay lumalangiit-ngit sa kanyang palad. Pa, naririnig mo ba ako? Papunta na ako dyan. Pinutol siya ng isang bulong. Mahina, ngunit malinaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang boses na halos hindi na boses. Wag kalimutan ang pangalan. At pagkatapos, isang hiningang malalim at pinal. Ang huling hininga. Sinundan ito ng nakabibinging katahimikan. Nanigas si Leo. Ang init ng dugo ay tila umalis sa kanyang muka. Iniwan itong malamig at manhid. Ilang segundo pa, may kumuha ng telepono sa kabilang linya. Hindi na ito ang basag na paghinga. Isang malamig at pamilyar na boses ang pumuno sa tainga niya. Ang boses ng kanyang ate. Tapos na, Leo. Walang emosyon, walang lungkot. Isang simpleng pahayag ng katotohanan. Narinig mo ang bilin niya. Mula ngayon, ang orasan ay nagsimula na. 40 araw, Leo. 40 days. Click. Nawala ang linya. Ngunit hindi binitiwan ni Leo ang telepono. Nakatitig lang siya sa madilim na bintana ng kanilang maliit na opisina sa bahay ampunan. Ang refleksyon niya ay isang malabong anino sa salamin. Ang telepono sa kanyang kamay ay nanatiling malamig. Kasimlamig ng pangakong dala ng tawag na iyon. 40 araw. Isang deadline. Isang sumpa. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang likod. Isang haplos na puno ng pag-aalala. Leo, mahinang tanong ni Elara. Nakatayo siya sa likod niya. Ang kanyang mukha ay nababakas sa salamin. Isang maliwanag na tuldok sa kadiliman. Sino yun? Hindi lumingon si Leo. Ayaw niyang makita ni Elara ang takot na nagsisimulang gumuhit sa kanyang mukha. Takot na hinaluan ng pamilyar na hiya. Ang hiya ng kanyang pagkatao. Wala yun. Pilit niyang sabi. Ang boses ay garalgal na rin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Gulo lang sa pamilya. Hinaplos ni Elara ang kanyang likod. Dahan-dahan, paikot-ikot. Isang kilos na dapat sana'y nagbibigay ginhawa. Ngunit para kay Leo, ito'y isang paalala ng lahat ng bagay na maaari niyang mawala. Itong kapayapaan, itong simpleng buhay. Siya, hindi mo to kailangang marinig, Elara. Bulong niya, mas para sa sarili kaysa para sa kanya. Gulo ko to. Ilang oras ang lumipas. Ang buong bahay ampunan ay tahimik na. Tanging ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang sabay-sabay na paghinga ng 12 bata sa kanilang mga higaan ang maririnig. Pero hindi makatulog si Leo. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame. Ang mga salita ni Selena ay umuulit-ulit sa kanyang isip. 40 araw, bigla, may naamoy siya. Amoy ng kandilang biglang namatay. Ang usok nito na may kasamang kakaibang lamig. Napaupo siya. Walang nagsisindi ng kandila sa dormitoryo. Kasunod ng pagkawala ng amoy ay isang tunog. Isang yabag. Napakagaan. Ang yabag ng isang bata. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang sahig na kahoy ay malamig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sumilip siya sa pasilyo. Sa dulo nito, sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng emergency lamp, may isang aninong nakatayo. Maliit, payat. Si Maya.
Ang pinakabata sa mga bata. Nakatayo lang ito, nakaharap sa pader, ang mahaba niyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. At may binubulong ito. Isang pangalan na hindi maintindihan ni Leo. Paulit-ulit. Maya, tawag niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa pagbulong. Dahan-dahang lumapit si Leo. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang batok. Maya, anong ginagawa mo dito? Gabi na, sabi niya. Ilang pulgada na lang ang layo sa bata. Hinawakan niya ang balikat nito. Malamig. Ang balat nito ay parang yelo. At sa sandaling iyon, tumigil ito sa pagbulong. Dahan-dahan itong nagsimulang maglakad palayo sa kanya. Papunta sa mas madilim na bahagi ng pasilyo. Papunta sa hagdanan. Sinundan niya ito. Maya, teka. Bawat hakbang ng bata ay tiyak. Walang alinlangan. Hindi ito parang sleepwalking. Para itong may sinusunod. Isang utos. Isang tawag. Sa paanan ng hagdanan, kung saan ang dilim ay halos kumpleto na, bigla itong huminto, katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang sariling tibok ng puso ni Leo sa kanyang tainga. Humarap si Maya, hindi sa kanya, kundi sa madilim na pasilyo sa ibaba, sa kawalan. At nagsalita ito. Ang boses niya ay hindi nabulong. Ito ay malinaw, matatag, at walang anumang emosyon ng isang bata. Nandyan na siya sa baba. 4 na araw na ang nakalipas. 4 na araw ng mabibigat na katahimikan sa umaga at mga gabing puno ng pagbabantay. Hindi na naulit ang paglalakad ni Maya, ngunit hindi na rin naging normal ang lahat. Ang bawat anino sa pasilyo, ang bawat kaluskos ng dahon sa labas, ay nagdadala ng ala-alang malamig at walang emosyon. Nandyan na siya sa baba. Ang mga salitang iyon ay nakatarak sa isip ni Leo. Isang tinik na hindi niya mahugot. Ang pag-asa ay isang malayong ilaw na unti-unting namamatay. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng paraan para makatakas. Sa bodega, sabi niya kay Elara isang hapon, habang nagliligpit sila ng mga laruan ng mga bata. May mga naiwang gamit si Papa doon. Bago siya umalis noon, hindi na nagtanong si Elara. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Leo. Tumango lang siya. Ang bodega sa likod ng ampunan ay isang lugar na bihira nilang puntahan. Ang hangin sa loob ay mabigat, amoy alikabok, lumang kahoy, at isang bagay na hindi niya masabi kung ano. Parang pinatuyong mga dahon at panghihinayang. Ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilyang walang takip na nagbibigay buhay sa mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. May mga tunog ng anay sa loob ng mga haliging kahoy. Isang mahinang, walang tigil na pagkain sa pundasyon ng lahat. Ano ba ang hinahanap natin? Tanong ni Elara. Ang boses niya ay bahagyang nag-echo sa maliit na espasyo. Hindi ko alam, inamin ni Leo. Isang bagay, anumang bagay na makakatulong. Nagsimula silang maghalungkat. Mga lumang libro na inuud na, mga sirang kasangkapan, mga kahon ng mga damit na laon na. Bawat bagay na nahahawakan ni Leo ay isang piraso ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Isang nakaraan ng mga bulong, ng mga pag-aayuno kapag kabilugan ng buwan, ng dugo. Pagkatapos ng halos 1 oras sa ilalim ng mga lumang sako ng bigas,
may naramdaman siyang matigas. Kahoy. Nandoon ito. Isang baul na gawa sa maitim na kahoy, mas maitim pa sa kamagong. Walang kandado. Sa halip sa gitna nito may isang selyo na inukit. Hindi metal, kundi ang kahoy mismo. Hinubog na parang dalawang ugat na magkapulupot. "Tulungan mo ako," sabi ni Leo. Sabay nilang hinawakan ang magkabilang dulo ng takip. Sa una, ayaw nitong gumalaw. Ngunit sa kanilang pinagsamang lakas, may isang tunog ng lumang kahoy na sumusuko. Dahan-dahan, bumukas ang baul. Hindi alikabok ang sumalubong sa kanila, kundi isang amoy. Amoy ng lupa pagkatapos ng ulan at ng sampagwita. Sa loob, sa ibabaw ng mga tuyong dahon, may isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Maingat itong kinuha ni Leo. Nang alisin niya ang tela, lumabas ang isang maliit, makapal na kwaderno. Ang balat nito ay kulay kape na at marupok na sa paglipas ng panahon. Walang titulo sa pabalat. Nanginginig ang mga kamay ni Leo nang buksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama ang nakasulat doon. Luma, ngunit malinaw pa rin. Isang titulo. 4 na salita na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang orasyon ng pagtatapos. Isang hininga ng ginhawa ang kumawala kay Leo. Isang tunog na hindi niya namalayang pinipigil niya. Tumingin siya kay Elara. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na araw, isang tunay na kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang paraan para matapos na. Isang paraan para makalaya. Ito na yun. "Leo," bulong ni Elara, ngumingiti rin. Ang ginhawa sa mukha ni Leo ay nakakahawa. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. "Mag-ingat kayo." Isang boses mula sa kanilang likuran. Isang boses na kalmado, matanda, at puno ng bigat. Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa may pintuan ng bodega si Aling Nida, ang matandang katiwala ng lupa. Hindi nila namalayan ang pagdating niya. Nakatingin ito hindi sa kanila, kundi sa kwadernong hawak ni Leo. "Aling Nida," nagulat na sabi ni Leo. Nagpatuloy ang matanda na parabang hindi sila narinig. Ang binubuksan ay hindi laging ang siyang sinasarhan. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo. Ang kanyang bakya ay kumakaluskos sa tuyong lupa hanggang sa nawala siya sa dilim. Naiwan silang dalawa ni Elara sa nakabibinging katahimikan. Ang pag-asa ay biglang nabahiran ng pag-aalinlangan. Humigpit ang kapit ni Leo sa kwaderno. Ang babala ni Aling Nida ay umaling-aungaw sa loob ng bodega. Puno ng bagong kaba, mabilis na binuklat ni Leo ang mga pahina. Nilaktawan ang mga listahan ng mga sangkap at mga salitang Latin hanggang sa marating niya ang pinakahuling pahina. Mayroong isang drawing doon, iginuhit gamit ang uling, isang laban, isang kompas, at sa ilalim nito, isinulat sa nanginginig na kamay, isang huling babala. Huwag pagkatiwalaan ng hilaga. Ika-9 na gabi, 5 araw pagkatapos nilang mahanap ang kwaderno. 5 araw ng palihim na pagbabasa, pagsasaulo ng mga salita, at paghahanda. Ang gabi ay malamig at tahimik, ngunit ang langit ay malinis, at ang bilog na buwan ay nakabantay na parang isang maputlang mata. Ayon sa orasyon, ito ang tamang gabi para sa unang hakbang. Sa pinakaliblib na bahagi ng bakuran,
Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, lumuhod sina Leo at Elara. Ang tanging liwanag nila ay ang buwan at ang isang maliit na kandila na ang apoy ay hindi gumagalaw sa gabing walang hangin. "Sigurado ka ba dito?" bulong ni Elara. Hawak ang isang maliit na supot ng tela. Sa loob nito, ayon sa libro, ay isang binhi ng Adelpha, isang bulaklak na maganda ngunit nakalalason na ibinabad sa tubig ulan sa loob ng 3 araw. Tumingin si Leo sa kwadernong nakabukas sa tabi niya. Ang mga salita ay tila gumagalaw sa liwanag ng kandila. Nakasulat dito, kailangan itong itanim sa unang bilog ng buwan pagkamatay para putulin ang koneksyon, para simulan ang pagkalimot ng dugo. Tumango si Elara kahit na ang pag-aalinlangan ay bakas sa kanyang mukha. Kumuha si Leo ng isang maliit na pala at nagsimulang maghukay. Ang lupa ay malambot at mamasa-masa. Amoy buhay, amoy pag-asa. Nang sapat na ang lalim ng butas, kinuha ni Elara ang binhi mula sa supot. Maingat niya itong inilagay sa gitna. Bago nila ito tabunan, sabay nilang binigkas ang mga salitang nakasulat sa libro. "Sa lupang ito, inihahabilin. Ang ugat na sa akin ay bumibilin. Kalimutan ang pangalan, putulin ang tanikala. Isilang muli sa bagong umaga." Pagkatapos ng huling salita, sabay nilang itinulak ang lupa pabalik sa butas. Tinatakpan ng binhi, tinatatakan ang kanilang panalangin. Sa isang iglap, parang huminga ng maluwag ang mundo. Tapos na. Ang unang hakbang ay tapos na. Nagkatinginan sila. Isang maliit na ngiti ang namumuo sa kanilang mga labi. At doon nagsimula ang lahat. Ang unang napansin nila ay ang katahimikan. Biglang tumigil sa pag-awit ang lahat ng kuliglig. Ang kaninang maingay na gabi ay naging isang hungkag na espasyo. Walang tunog, walang kahit isang huni ng hangin, nakabibinging katahimian. Sumunod ang lamig. Isang singaw ang nagsimulang umakyat mula sa mismong lugar kung saan nila itinanim ang binhi. Isang singaw na malamig na parang hininga mula sa loob ng isang freezer. Gumapang ito sa kanilang mga binti at napaatras silang dalawa. Ang lupang kanina lang ay malambot at buhay ay naging matigas at nagyayelo sa kanilang paningin. "Anong nangyayari?" Nanginginig na tanong ni Elara. Hindi makasagot si Leo. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Isang pakiramdam na may nagawa silang teribleng pagkakamali. Naaalala niya ang isang bagay. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay. Iniwan si Elara na nakatitig sa nagyayelong lupa. Pagbalik niya, hawak na niya ang isang maliit, antigong bagay na gawa sa tanso. Ang kumpas na di tumatama. Ang laban ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ito sa ibabaw ng itinanim nilang binhi. Gaya ng inaasahan, ang karayom ay hindi pumirmi. Umiikot ito ng walang direksyon. At pagkatapos ay dahan-dahang tumigil. Hindi ito tumuro sa hilaga o sa timog o sa kahit anong direksyon na alam niya. Ang karayom ay tumuro diretso sa ilalim, sa lupa. Parang may isang malakas na magnet na humihila dito mula sa kailaliman. Parang may isang bagay doon sa baba. Isang bagay na buhay at gutom. "Leo!" Ang boses ni Elara ay isang takot na bulong. Hindi ito nakatingin sa laban. Nakatingin ito sa bintana ng kusina sa di kalayuan. Sinundan ni Leo ang tingin niya. Doon, sa likod ng salamin,
nakatayo si Aling Nida. Ang matanda ay hindi nakatingin sa kanila. Nakatingin ito sa nagyayelong lupa sa kanilang harapan. Ang mga labi nito ay gumagalaw, bumubulong ng isang panalangin na hindi nila marinig. At habang ito'y nagdarasal, ang kanang kamay nito ay taditi ay dahan-dahang gumagawa ng tanda ng krus pataas pabababa, kaliwa, kanan, ngunit may mali. May teribleng mali. Ang ginagawa nitong krus ay pabaliktad. 6 na araw. 6 na araw na ang nagyayelong lupa sa bakuran ay nanatiling isang pilat sa kanilang tahanan. Isang paalala ng kanilang kabiguan sa loob ng 6 na araw na iyon. Walang gabi na hindi binantayan ni Leo ang bawat anino. Walang umaga na hindi niya sinalubong ng may bagong pagod at lumalalim na takot. Ang kwaderno ay halos kabisado na niya, ngunit wala pa ring sagot. Tanging mga simbolo na hindi niya maintindihan. Isang spiral na may tuldok sa gitna, isang mata na may ugat sa halip na luha, at ang paulit-ulit na imahe ng laban. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Leo isang umaga, habang nagkakape sila ni Elara sa kusina. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Kahit sandali lang, sa silid-aklatan ng bayan, baka may mga lumang libro doon, mga mapa, kahit ano. Ito ang unang beses na nag-alok siyang umalis sa seguridad ng ampunan. Naintindihan ni Elara. Ang pananatili dito ay parang pagkakulong kasama ang isang halimaw na hindi nila nakikita. Ang silid-aklatan ng bayan ay isang maliit at lumang gusali, amoy papel at alikabok at oras. Ang librarian na si Ginang Romero, isang matandang babae na mas maraming kulubot kaysa sa mga pahina ng libro, ay tinanguan lang sila. Nagsimula silang maghanap sa seksyon ng kasaysayan at mga lokal na babasahin. Lumipas ang mga oras. Walang nangyari. Ang kanilang pag-asa ay unti-unting nauubos kasabay ng sikat ng araw sa labas. Nagpasya silang magpahinga. Sa isang maliit na karinderya sa tapat, sa ibabaw ng isang pato ng pansit na pinaghahatian nila, ang bigat ng mundo ay tila gumaan kahit sandali. Ang normal na gawain na ito, ang pagkain, ang mahinang usapan, ay isang paalala ng buhay na pilit nilang ipinaglalaban. Mahahanap din natin to, sabi ni Elara. Pinipisil ang kamay ni Leo. Magkasama tayo dito. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagbigay kay Leo ng bagong lakas. Pagbalik sa aklatan, sa isang estanteng halos nakatago sa likod, natagpuan ni Elara ang isang libro. Manipis lang ito at halos natatanggal na ang pabalat. Ang titulo, Mga Alamat ng Katimugan. Umupo sila sa isang mesang nasa sulok habang binubuklat ni Elara ang marurupok na pahina. Isang partikular na kabanata ang kumuha ng kanyang pansin. Ang Diyos na Nalimutan. Pakinggan mo to, bulong niya. Nagsimula siyang magbasa. Ang kwento ay tungkol sa isang nilalang na kasing tanda ng mga bundok, isang Diyos ng lupa at ng kadiliman na minsang sinamba. Ngunit dahil sa kanyang walang hanggang pagkagutom, kinailangang ikulong sa ilalim ng lupa. Hininto ni Elara ang pagbabasa at itinuro ang isang talata. Binasa ito ni Leo ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig. At upang matiyak na hindi na ito magigising, isang pamilya ang itinalaga. Isang angkan na may dugo na kasinlakas ng lupa at kasindilim ng gabi. Sila ang naging selyo. Sila ang naging susi. Sila ang naging walang hanggang tagabantay. Tagabantay.
The Guardians. Kasabay ng pagbasa niya sa salitang iyon, may isang mahinang kaluskos silang narinig. Ang tunog ng isang pahina ng libro na binuklat sa kabilang pasilyo. Tumingin silang dalawa. Walang tao. Tanging ang mga hilera ng mga libro na tahimik na nakatayo. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawala. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Leo sa kanyang bulsa. Isang tunog na nakabasag sa katahimikan ng aklatan. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Selena. 5 salita lang. Ngunit ang 5 salitang iyon, matapos nilang mabasa ang alamat, ay nagmistulang isang hatol. Hindi mo alam ginigising mo. Isang segundo pa, dumating ang kasunod. Ang dugo natin, ang selyo. Nagkatinginan sila ni Elara. Ang pagkalito sa kanilang mga muka ay napalitan ng isang dahan-dahang gumagapang na realisasyon. Isang katotohanang mas nakakatakot pa sa lahat ng multo o halimaw na kaya nilang isipin. Ang kanilang pamilya, ang kanilang sumpa ay hindi lang isang simpleng kasamaan. Ito ay isang tungkulin, isang bilangguan. At ang ginawa nila sa bakuran, hindi sila nagbukas ng daan palabas. Nagbukas sila ng pinto ng selda. Gabi na nang makasakay sila sa huling biyahe ng tricycle pauwi. Ang daan ay tahimik at halos walang tao. Pareho silang walang imik, dala-dala ang bigat ng kanilang natuklasan. Habang tumatakbo ang tricycle sa mga madidilim na kalsada ng kanilang barangay, may napansin si Elara. Sa unang bahay na nadaanan nila, ang asong nakatali sa labas ay hindi tumahol. Nakatayo lang ito, tahimik. Sa pangalawang bahay, ganoon din. Isang aspin ang nakaupo lang sa tabi ng gate, nakatingin sa kanilang pagdaan. Walang kahit isang ungol. Sa pangatlo, pang-4, pang-5. Bulong ni Elara. Hinawakan ang braso ng lalaki. Yung mga aso. Noon lang napansin ni Leo. Sa bawat bahay na madaanan nila, lahat ng aso ay nasa labas ng kanilang mga bahay. At lahat sila ay pare-pareho ang ginagawa. Hindi sila tumatahol. Hindi sila nagtatago. Sila ay tahimik. At lahat sila ay nakayuko. Ang kanilang mga ulo ay mababang nakatungo sa lupa, na parabang nagbibigay galang sa isang hari na dumadaan. Ika-21 gabi. Mahigit kalahati na ng 40 araw. Ang takot sa bahay ampunan ay hindi na isang anino lang. Ito na ang hangin na kanilang hinihinga. Ito ang katahimikan sa pagitan ng mga salita. Ito ang paraan ng pagtingin ng mga bata sa isa't isa, na parang may lihim silang hindi masabi. Gabi-gabi, bago matulog, personal na chine-check ni na Leo at Elara ang bawat higaan. Tinitiyak na ang bawat bata ay mahimbing na natutulog. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Masyadong tahimik. Pagbukas nila ng pinto ng dormitoryo, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. At isang amoy alat. Ang amoy ng dagat. Imposible. Ang dagat ay daan-daang kilometro ang layo mula sa kanila. Walang bata sa kanilang mga kama. Ang 12 kama ay walang laman. Ang mga kumot ay maayos na nakatupi. Sa isang iglap, bumilis ang paghinga ni Leo. Ang pinakamasamang mga imahe ay pumuno sa kanyang isip. Nasaan sila? Leo, bulong ni Elara. Hinawakan ang kanyang kamay at itinuro ang sahig.
Nandoon sila. Lahat ng 12 bata ay nakahiga sa sahig na kahoy. Mahimbing na natutulog. Ngunit hindi sila basta nakahiga. Sila ay nakaayos sa isang perpektong, nakakakilabot na bilog. Ang kanilang mga ulo ay nasa labas at ang kanilang mga paa ay nagtatagpo sa gitna. Ang kanilang mga paghinga ay sabay-sabay. Isang mabagal at malalim na ritmo na parang iisang nilalang na lamang sila, at sa gitna ng bilog na binuo ng kanilang mga paa, may isa pang bilog. Isang bilog na gawa sa asin. Asin na kinuha mula sa kusina. Sa loob ng bilog na asin, may iginuhit na simbolo. Isang perpektong replika ng laban mula sa kwaderno. Hindi sila makagalaw. Nakatayo lang sila sa may pintuan, nakatitig sa eksenang hindi kayang ipaliwanag ng anumang lohika. Ito ay isang ritual, at ang mga bata ang alay. "Gisingin natin sila," sabi ni Leo. Ang boses ay pilit at nanginginig. Dahan-dahan silang lumapit. Ang amoy ng alat ay mas tumitindi habang papalapit sila sa bilog. Lumuhod si Elara sa tabi ni Maya, ang pinakamalapit sa kanya. Ang mukha ng bata ay payapa, ngunit may isang kakaibang putla sa kanyang balat. Maingat na hinawakan ni Elara ang balikat ni Maya. "Maya, gising na!" Sa sandaling dumampi ang kamay ni Elara sa bata, biglang nagmulat ng mata ang lahat ng 12 bata. Sabay-sabay, ngunit hindi sila tumingin sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kisame, blangko at walang buhay. At pagkatapos, nagsalita sila. Hindi kanya-kanyang boses, iisang boses. Isang boses na lumabas mula sa 12 lalamunan ng sabay-sabay. Isang boses na malalim, matanda at kumakaluskos na parang tuyong lupa. Isang boses na pag-aari ng isang bagay na matagal nang hindi kumakain. "Nagugutom ako." Ang 2 salitang iyon ay tumama sa kanila na parang isang pader. Napaatras sina Leo at Elara. Napasandal sa pader. Ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang boses ay hindi lang tunog. Ito ay isang panginginig na gumapang sa sahig, umakyat sa kanilang mga buto. At kasing bilis ng pagsimula nito, natapos din ito. Sabay-sabay na pumikit ang mga bata. Ang kanilang mga paghinga ay bumalik sa normal. Pagkalipas ng ilang segundo, isa-isa silang nagising, kumukurap-kurap na parang mula sa isang mahimbing na tulog. "Ate Elara?" tanong ni Maya. Kinukusot ang kanyang mga mata. "Bakit po kami nasa sahig?" Wala silang maalala. Isa-isang tinulungan ni Elara na bumalik sa kanilang mga kama ang mga bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos niya ang kanilang mga kumot. Ang bawat halik sa noo ay isang desperadong panalangin. Naiwan si Leo na nakatayo, nakatitig sa bilog na asin sa sahig. Ang simbolo sa gitna nito ay tila nang uuyam sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa pagtakas. Ang gutom na iyon, ang gutom na narinig niya mula sa mga bata, ay hindi titigil sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod para tulungan si Elara. Habang siya'y papalakad, napadaan siya sa isang salamin na nakasabit sa dingding. Isang lumang salamin na may mga itim na mantsa sa mga gilid. Sumulyap siya, at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ang sarili niyang refleksyon ang nakita niya. Sa isang iglap, sa isang kisap mata,
Ang figura sa salamin ay hindi si Leo. Ito ay isang bagay na matangkad at baluktot, gawa sa pinagtagpi-tagping lupa at mga ugat. Wala itong muka, ngunit alam niyang nakatingin ito sa kanya. At ito ay nakangiti. Kinabukasan, hindi na nila kayang maghintay. Ang imahe ng ngiting gawa sa lupa at ugat sa salamin. Ang alaala ng iisang boses mula sa 12 bata. Ang mga ito ay lason na kumakalat sa kanilang mga ugat. May isang tao lang na may sagot. Natagpuan nila si Aling Nida sa maliit nitong kubo sa likod ng ampunan. Ang bahay nito ay laging amoy mga pinatuyong dahon at luya. Ngunit ngayon, may ibang amoy na nangingibabaw. Ang matapang na singaw ng kumukulong suka at bawang. Nakatayo si Aling Nida sa harap ng isang lumang kaldero. Hinahalo ang kumukulong likido gamit ang isang sandok na kahoy. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok sina Leo at Elara. "Alam kong darating kayo," sabi nito. Ang boses ay kalmado sa gitna ng malakas na tunog ng pag-init. "Aling Nida, anong nangyayari?" Halos pasigaw na tanong ni Leo. Ang takot at pagod ng mga nakaraang linggo ay sumabog na sa kanyang boses. "Ang mga bata, may kung anong gumagamit sa kanila. At ang ritual, bakit baliktad?" Tumigil sa paghalo si Aling Nida. Dahan-dahan itong humarap sa kanila. Ang kanyang mukha ay parang isang lumang mapa, puno ng mga linya ng kalungkutan at pagod. "Umupo muna kayo," sabi nito. Itinuturo ang 2 upuang yantok. Walang gumalaw. Nagbuntong hininga ang matanda. Kumuha ito ng 2 tasa. Nagsalin ng mainit na salabat mula sa isang termos at inilapag sa maliit na mesa. 1 kilos ng lola. 1 kilos na normal sa isang sitwasyong napaka-abnormal. "Uminom muna kayo, pampakalma ng espiritu." "Hindi kami naparito para sa salabat," giit ni Leo. "Ang pamilya ko," nagsimula si Aling Nida. Hindi pinapansin ang galit ni Leo. "Ay matagal nang nagsisilbi sa lupang ito bago pa man itayo ang ampunan, bago pa man dumating ang mga Kastila. Naglilingkod kami, hindi sa isang Panginoon, kundi sa isang tungkulin." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Leo. "Ang pamilya mo, Leo, ang mga tagabantay. Tama ang nabasa ninyo. Ngunit ang pagbabantay ay may kapalit. Isang sumpa, isang gutom na kailangang pakalmahin." "Pero ang orasyon," singit ni Elara. "Sabi doon, pagtatapos," umiling si Aling Nida. Lumapit ito sa isang maliit na altar sa sulok. At mula sa ilalim ng imahen ng isang santo, kumuha ito ng isang piraso ng pergaminong nakarolyo at halos naninilaw na. Maingat niya itong inilatag sa mesa. Puno ito ng mga simbolo na katulad ng nasa kwaderno, ngunit mas detalyado, mas komplikado. Ang kwadernong hawak ninyo ay isang kopya lamang. Hindi kumpleto, paliwanag niya. Hindi iyan orasyon ng pagtatapos. Tumingin siya sa kanila at ang bigat sa kanyang mga mata ay tila kayang lumunod ng isang tao. Ito ay orasyon ng pagsasalin, katahimikan. Tanging ang pag-init ng suka at bawang ang maririnig. "Pagsasalin," ulit ni Leo na parang isang salitang banyaga. "Ang tungkulin ay hindi tinatapos. Ito ay ipinapasa," sabi ni Aling Nida. "Sa bawat henerasyon, ang pinakamatandang anak ay isinasagawa ang ritual hindi para makalaya, kundi para ipasa ang pagiging selyo sa susunod sa linya.
para manatiling tulog ang nasa ilalim. Para kay Leo, ang mga salita ay parang suntok sa sikmura. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang pinaghihirapan ay gumuho sa isang iglap. Hindi pala ito susi para makalabas. Isa itong paraan para ikulong ang susunod. Pero, bakit ganito? Bakit nagwawala? Tanong ni Elara. Dahil sa'yo, Hija, malungkot na sabi ni Aling Nida, tumingin kay Elara. Ang dugo mo, ang kapangyarihan mo bilang manggagamot, bilang tagapagtanggol, ay taliwas sa dugo ng mga tagabantay. Ang dugo nila ay pangselyo. Ang sayo ay pangbukas. Nang isinagawa ninyo ang ritual ng magkasama, hindi ninyo pinutol ang koneksyon. Nag-umpisa kayo ng isang alon. Ginigising ninyo siya. Napasandal si Leo sa pader. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin to? Dahil ang ritual ay dapat mangyari. Ang pagsasalin ay kailangang magpatuloy, sagot ng matanda. Ngunit ngayon, nasira na ang lahat. Kailangan ninyong malaman ang buong katotohanan. Kailangan ninyong maintindihan kung ano ang inyong kalaban. Kasabay ng huling salita ni Aling Nida, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang pumasok sa bintana, na parang may isang dambuhalang huminga sa labas. Ang apoy ng gasera sa ibabaw ng mesa ay pumilipit, sumayaw ng marahas at namatay. Kadiliman. Ang tanging liwanag ay ang mahinang glow mula sa kumukulong kaldero. Sa biglaang dilim at katahimian, narinig nila ang boses ni Aling Nida. Isa na itong takot na bulong. Nandito na ang kapatid mo. Isang sandaling pagtigil. At hindi siya nag-iisa. Ang hangin sa labas ng kubo ni Aling Nida ay biglang lumamig. Dala nito ang isang pamilyar na amoy. Ang matami at nakahihilong halimuyak ng bulaklak ng kalachuchi. Isang pabango na madalas mong maamoy sa mga sementeryo. Mula sa dilim ng gabi, lumitaw ang isang anino. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Sa harap ng gate ng ampunan, sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw, nakatayo si Selena. Ang kanyang mukha ay kalmado. Halos walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa liwanag. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, nakatayo ang tatlo pa nilang pinsan, mga lalaking malalaki ang katawan na ang mga muka ay parang mga maskarang gawa sa bato. Hindi sila pumasok, naghintay lang sila. Isang tahimik na paanyaya. Kailangan nating lumabas, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay matatag na sa kabila ng takot. Hinawakan niya ang kamay ni Elara. Hindi dito. Hindi sa harap ng mga bata. Tumango si Elara. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mga anino sa labas. Naglakad sila palabas ng kubo. Kasunod si Aling Nida na may dalang gasera. Ang liwanag nito ay nanginginig sa bawat hakbang. Huminto sila ilang metro mula sa gate. Ang espasyo sa pagitan nila at ng grupo ni Selena, Kumina, ni Shamat ay puno ng tensyon na damang na halos masasalat. Akala ko ba sa ika-40 araw pa ang paghuhukom? Mapait na sabi ni Leo. Hindi ito paghuhukom, Leo. Ito ay isang pag-uusap, sagot ni Selena. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin. Narinig ko ang paggising niya. Naramdaman ko ang paghina ng selyo. At alam kong kagagawan ninyo ito. Tumingin si Selena kay Elara. Isang tingin na puno ng pinaghalong awa at galit. Ang pagiging aswang natin, Leo, ay hindi isang sumpa.
Ito ay isang banal na tungkulin. Ang dugo natin ang rehas ng kanyang kulungan. Ang gutom natin ay paalala ng kanyang mas malaking pagkagutom. Bawat henerasyon, tinitiis natin ito para sa kaligtasan ng lahat. Kaligtasan? Hindi makapaniwalang sagot ni Leo. Anong klaseng kaligtasan ang ipinagkakait mo sa sarili mong kapatid? Isang buhay na normal? Walang normal para sa atin. Ang boses ni Selena ay tumaas sa unang pagkakataon, puno ng pighati. Hindi mo ba maintindihan? Ang pag-ibig mo para sa kanya, muli itong tumingin kay Elara. Isang tagalabas na may ibang kapangyarihan, ang siyang lason sa ating dugo. Ang enerhiya ninyong dalawa, kapag pinagsama ay hindi nagtataboy. Ito ay tumatawag. Binibigyan ninyo siya ng lakas. Binibigyan ninyo siya ng pag-asa. Naglakad si Selena palapit, huminto sa mismong hangganan ng gate. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap na ngayon. Bigyan mo ako ng isang dahilan, Leo. Isang magandang dahilan kung bakit hindi ko dapat tapusin ang problema dito at ngayon. Sa likod niya, ang kanilang mga pinsan ay bahagyang gumalaw na parang mga hayop na handa ng umatake. Hinigpitan ni Elara ang hawak sa kamay ni Leo, handang gumawa ng pananggalang. Ngunit bago pa man may makapagsalita, ang tingin ni Selena ay napunta sa bintana ng dormitoryo sa di kalayuan. Sa likod ng salamin, nakadungaw ang maliliit na mukha ng mga bata, ginising ng kanilang mga boses. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Selena. Isang bahid ng lungkot, isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi siya purong kasamaan. Isa siyang mananampalataya na ipinaglalaban ang kanyang mundo sa tanging paraan na alam niya. Nagbuntong hininga ito, ipinikit ang kanyang mga mata. Nang magmulat siyang muli, ang tigas ay bumalik na. "Umalis ka na, Leo," sabi niya. "Mas mahina na ngayon. Iwanan mo siya. Iwanan mo ang lugar na ito. At hahayaan kitang mabuhay ng payapa, malayo dito. Ako na ang bahala sa pagsasalin. Itutuwid ko ang pagkakamali mo." "At paano si Elara?" tanong ni Leo. Ang katahimikan ni Selena ay ang pinakamalakas na sagot. "Hindi," mariing sabi ni Leo. Tumingin si Selena sa kanya, isang mahabang, malungkot na tingin. "Kung ganoon, wala na tayong pag-uusapan. Tumalikod ito. Mayroon kang hanggang sa 39 na gabi, Leo," sabi niya. Hindi na lumingon pa. "Pumili ka. Ang buhay niya o ang pagkagising niya." At kasama ang kanilang mga pinsan, nilamon na sila ng dilim. Nag-iwan lamang ng amoy ng kalachuchi at isang ultimatum na walang mabuting kahihinatnan. Ang mga araw pagkatapos ng ultimatum ni Selena ay naging mas mabigat pa. Ang deadline ay hindi na lang 40 araw. Naging isang tiyak na petsa ito. Isang pader na mabilis na papalapit. Ang bawat pagngiti ng isang bata, ang bawat sandali ng katahimikan ay may kasamang tanong, "Ito na ba ang huli?" 35 araw, 4 na gabi na lang ang natitira. Ang pag-aalinlangan ay isang lason na kumakalat sa pagitan ni Leo at Elara. Sa gabi, naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Elara. Sa umaga, nakikita ni Elara ang pagtitig ni Leo sa kawalan. Ang alok ni Selena, isang buhay para kay Leo kapalit ng lahat ng ito, ay isang demonyong bumubulong sa kanilang dalawa. "Kailangan nating mag-isip," sabi ni Elara isang hapon. Ang kanyang boses ay pagod na.
Hindi dito. Sa labas. Nagpunta sila sa lumang simbahan ng bayan. Isang gusaling bato na nakatayo na roon ng daan-daang taon. Hindi sila pumasok para magdasal. Pumasok sila dahil ito ay isang lugar na tahimik. Isang lugar na neutral. Isang lugar na malayo sa lupang sinusumpa sila. Umupo sila sa isang bangko sa harap sa ilalim ng mga matataas na arko ng kisame. Ang tanging tunog ay ang alingaungaw ng kanilang sariling paghinga. Ang hangin ay amoy kandila at lumang kahoy. Tama siya. Basag ni Leo sa katahimikan. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Kung aalis ako, matatapos to. Huwag! Mabilis na sagot ni Elara. Hinawakan ang kanyang braso. Huwag mong isipin yan. Pero paano ka? Paano ang mga bata? Giit ni Leo. Humarap sa kanya. Ang pighati ay malinaw sa kanyang mga mata. Kung mananatili ako, lahat tayo ay nasa panganib. Ito na ang tanging paraan. May iba pang paraan, sabi ni Elara. Ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Napagtanto nila na parehong nagsasabi ng totoo sina Aling Nida at Selena. Ang pagtakas ay magpapalaya sa halimaw. Ang pagsuko kay Selena ay mangangahulugan ng paghihiwalay nila. Ang pananatili ay isang sugal na ang taya ay ang kaluluwa ng lahat. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Sa loob ng simbahan na puno ng mga imahen ng sakripisyo. At doon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang bagong ideya ang nabuo. Isang ideya na nakakatakot, ngunit sa wakas, isang ideyang kanila. Paano kung hindi natin kailangang pumili? Bulong ni Elara. Tumingin sa kanya si Leo, naguguluhan. Sabi ni Aling Nida, ang orasyon ay para sa pagsasalin. Sabi ni Selena, ang dugo natin ang selyo. Paliwanag ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magkaroon ng bagong kislap. Pero iisang dugo lang ang tinutukoy nila. Ang dugo ng mga tagabantay. Paano kung dalawang dugo ang gamitin? Ang sayo bilang angkla at ang sa akin bilang pader. Hindi para mag-away, kundi para magsanib. Babaguhin natin ang ritual? Tanong ni Leo. Hindi, sagot ni Elara. Bubuin natin. Ang nasa kwaderno ay para sa pagtatapos ng isang tagabantay at pagsisimula ng isa pa. Ang gagawin natin ay pagpapatuloy. Hindi na tayo tatakas. Hindi na tayo magtatago. Huminga siya ng malalim. Tatanggapin natin ng magkasama. Ang ibig sabihin nito ay isang sentensya. Isang habambuhay na pagkakakulong sa lupang iyon, isang walang hanggang pagbabantay. Ngunit isang pagkakakulong na magkasama sila. Tumingin si Leo sa mga mata ni Elara. Ang nakita niya roon ay hindi takot, kundi determinasyon at pag-ibig. Isang pag-ibig na handang isakripisyo ang lahat maliban sa isa't isa. Dahan-dahan, tumango siya. Ito ang kanilang desisyon, ang kanilang kapalaran. Tumayo sila. Naglakad sila papunta sa marmol na lalagyan ng bagyan ng banal na tubig malapit sa pasukan. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Elara. At dahan-dahan, sabay nilang inilubog ang kanilang mga kamay sa malamig na tubig. Hindi para mag-antanda ng krus, hindi para humingi ng basbas. Ito ay isang panata, isang kontrata na sinelyuhan hindi sa langit, kundi sa pagitan ng dalawang kaluluwang handang harapin ang impyerno. Paglabas nila ng simbahan, ang araw ay palubog na. Ang langit ay kulay kahel at lila.
Sa tapat ng malaking pinto, sa mga gilid ng hagdanan, may mga hilera ng mga kandilang pang-alay na nakasindi sa mga lalagyan. Ngunit may mali. Lahat ng kandila ay nakasindi. Ngunit ang mga apoy nito ay hindi kulay dilaw o kahel. Lahat ng apoy ay kulay itim. Isang itim na sumisipsip ng liwanag sa paligid, nagniningas ng walang init. 39 na gabi. Ang huling gabi bago ang katapusan ng 40 araw. Ang hangin ay mabigat at halos hindi gumagalaw, na parang pinipigil ng mundo ang kanyang paghinga. Ayon sa binagong plano ni Leo at Elara, na binuo nila mula sa mga piraso ng kwaderno at sa pergamino ni Aling Nida, may isang huling sangkap silang kailangan. Isang sangkap na hindi para sa pagtatapos, kundi para sa pagbubuklod. Isang ugat mula sa pinakamatandang puno ng balete sa kanilang lugar. Ang puno ay nakatayo sa isang maliit na gubat sa gilid ng bayan. Kilala sa mga kwento ng engkanto at mga nawawalang kaluluwa. Ang itsura nito sa dilim ay parang isang dambuhalang kamay na nakaumang sa langit. Ang mga baging na nakasabit dito ay parang mahahabang buhok ng isang matanda. Dito na, bulong ni Leo. Hawak niya ang isang maliit na itak. Si Elara naman ay may dalang gasera. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa katawan ng puno, lumilikha ng mga aninong gumagalaw. Lumapit si Leo sa puno. Ang balat nito ay magaspang at malamig. Habang inihahanda niya ang itak, isang bulong ang kanyang narinig. Hindi sa hangin, sa loob ng kanyang isip. Lilo, isang boses ng isang matandang lalaki, ang kanyang lolo. Dugo sa dugo, hindi mo matatakasan. Kasunod nito, ang boses ng kanyang ama. Ang tungkulin ay habambuhay, ang pagtalikod ay kamatayan. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ang mga ito. Itinaas niya ang itak at ibinagsak sa isang makapal na ugat na nakausli mula sa lupa. Ang tunog ay hindi parang kahoy, parang laman. Kasabay ng pagbaon ng itak, mas lumakas ang mga bulong. Isang koro ng galit at panghihinayang. Sinusumpa siya sa kanyang pagtataksil. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na lumalaban. Ang pakiramdam ay parang may mga kamay na gawa sa yelo na gumagapang sa kanyang likuran mula sa loob ng puno. Sinusubukang hilahin siya papasok. Leo! Ang sigaw ni Elara ang nagpika-40 gabi. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang buwan ay isang manipis na hiwa ng pilak, nagbibigay ng liwanag na parang buto. Ang buong kapaligiran ay naghihintay. Nakatayo sila sa eksaktong lugar kung saan nila itinanim ang binhi. Ang lupa ay nananatiling malamig at patay, isang bilog na peklat sa bakuran. Ito ang kanilang magiging altar. Ito ang kanilang magiging kulungan. Inilatag ni Elara ang isang malaking bilog ng asin. Mas malaki kaysa sa ginawa ng mga bata. Sa loob nito, iginuhit niya ang mga selyo mula sa pergamino ni Aling Nida gamit ang pinulbos na uling. Isang pananggalang, isang pader. Sa gitna, inilagay ni Leo ang ugat ng balete. Ang pagtibok nito ay huminana, ngunit naroon pa rin isang mahinang, nagbabadyang pulso. Walang nagsalita. Ang lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na sa katahimikan ng kanilang mga puso. Huminga ng malalim si Leo, hinawakan ang kwaderno, at nagsimula siya. Binigkas niya ang orasyon. Ngunit hindi na ito ang dasal ng pagtakas. Ang mga salita ay binago nila. Ginawang panata ng pagtanggap. Ang dugong ito,
Hindi natatakasan. Habang nagsasalita si Leo, lumuhod si Elara sa kabilang dulo ng bilog. Idinampi ang kanyang mga daliri sa mga selyong uling. Isang mahinang liwanag ang nagmula sa mga ito. Isang asul na apoy na hindi nakasusunog. Ang espiritong ito magiging tahanan. At doon nila ito naramdaman. Isang mababang ugong, hindi tunog na naririnig ng tainga, kundi isang panginginig na nagsimula sa kanilang mga talampakan at umakyat sa kanilang mga buto. Mula sa ilalim ng lupa, ang nilalang ay nagising na at alam nitong naroon sila. Kasabay ng ugong, may dumating na lasa sa hangin, ang lasa ng lumang metal, ng dugo. Nagpatuloy sila. Hindi sila maaaring tumigil. Kami ang susi, kami ang pinto, kami ang... Biglang naputol ang salita ni Leo. Sa kanyang harapan, sa labas lamang ng bilog na asin, nakita niya ang kanyang ate, si Selena. Ngunit hindi ito galit. Umiiyak ito. Lohobo. Wag! Pagmamakaawa nito, ang boses ay basag. Pinapatay mo kami. Sinasakripisyo mo ang buong angkan para sa kanya. Itigil mo na to, kapatid ko. Pakiusap. Naramdaman ni Leo ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ang pagkakasala, ang pagmamahal sa pamilya. Elara, napalingon si Elara. Ngunit hindi si Leo ang nakita niya. Nakita niya ang 12 bata. Nakatayo sa labas ng bilog. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ate Elara, takbo na po tayo. Umiiyak na sabi ni Maya. Huwag niyo po kaming iwan dito. Takot po kami. Ang kanilang mga tinig ay parang mga punyal sa puso ni Elara. Ang kanyang pananagutan, ang kanyang pag-aalaga. Ang ugong mula sa ilalim ng lupa ay lumakas. Ang mga pangitain ay naging mas malinaw. Nakita nila ang kanilang sarili sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Nagkakape si Leo habang pinapanood si Elara na dinidiligan ang mga halaman. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa buhangin. Walang sumpa, walang tungkulin, tanging kapayapaan. Isang buhay na ninakaw sa kanila, isang buhay na abot kamay na lang. Kung titigil lang sila ngayon. Ang mga selyo ni Elara ay nagsimulang manghina. Ang asul na apoy ay kumukurap. Ang boses ni Leo ay nag-aatubili. Sinusubok ng nilalang ang kanilang loob. Ginagamit ang kanilang pinakamalalim na pagnanasa laban sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga umiiyak na pangitain, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Ngunit sa isang tingin na iyon, lahat ay naging malinaw. Nakita nila ang sakit sa isa't isa. Nakita nila ang sakripisyo. At nakita nila ang iisang desisyon. Isang tahimik na pag-uusap na nagsasabing, kaya natin to, magkasama. Huminga ng malalim si Leo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata laban sa imahe ni Selena at ipinagpatuloy ang orasyon. Ang kanyang boses ay mas malakas at mas matatag na ngayon. Kami ang kulungan. Bumuhos ang liwanag mula sa mga selyo ni Elara. Itinaboy ang pangitain ng mga bata. Ngunit ang lupa ay nagsimulang yumanig ng mas malakas. Ang mga puno ay umuugoy. Ang mga bituin ay tila kumikislap ng marahas. Ang nilalang ay galit na. At bigla, tumahimik ang lahat. Tumigil ang pagyanig. Nawala ang ugong. Nawala ang lasa ng metal. Maging ang mga kuliglig ay natahimik.
Isang absolutong nakabibinging katahimikan. Nagkatinginan sila. Nagtataka. Tapos na ba? Mula sa gitna ng bilog, mula sa lupang nagyayelo, kung saan nakapatong ang ugat, isang maliit na bitak ang lumitaw, sinundan pa ng isa. At isa pa. At mula sa mga bitak, dahan-dahan, may isang bagay na umaangat. Hindi bato, hindi ugat. Isang kamay na gawa sa itim, kumikinang na putik. Ang kamay na putik ay nanatiling nakaangat sa hangin. Ang mga daliri nito ay bahagyang gumagalaw na parang sinusubukan alamin ang kapaligiran. Walang makapagsalita. Maging ang paghinga ay tila isang kasalanan sa sagradong sandaling iyon. Kasabay ng pag-angat ng kamay, naramdaman nila ang isang presensya sa kanilang likuran. Hindi na ito pangitain. Dahan-dahan silang lumingon. Sa labas ng bilog na asin, sa ilalim ng puno ng akasya, nakatayo si Selena at ang kanilang mga pinsan. Hindi na sila mga anino. Sila ay laman at dugo, mga saksi sa katapusan. Sa mga mata ni Selena, wala ng galit. Tanging isang malalim, nakalulunod na kalungkutan. Isang pagtanggap sa hindi maiiwasan. Alam niyang huli na ang lahat. Ibinalik ni Leo at Elara ang kanilang tingin sa kamay. Ito ang pinakahuling pagsubok. Ang pisikal na representasyon ng nilalang na kanilang itatali. Nagkatinginan sila sa huling pagkakataon. Isang tango. Sabay silang lumuhod. Maghahawak kamay. Kinuha nila ang ugat ng balete. Ang pagtibok nito ay malakas na ngayon. Sumasabay sa ritmo ng kanilang mga puso. Ang ugat ay mainit sa kanilang mga palad. Puno ng enerhiya ng dalawang mundong nagsasanib. Dahan-dahan, iniabot nila ito. Inilagay nila ang pumipintig na ugat sa ibabaw ng palad na gawa sa putik. Sa sandaling magdikit ang ugat at ang kamay, isang liwanag ang sumabog. Hindi ito nakasisilaw. Isang liwanag na malambot at kulay pilak na nagmula sa punto kung saan sila nagtagpo. Ang liwanag ay gumapang sa kamay na putik na parang mga ugat na pilak hanggang sa bumalik ito sa lupa. Pagkatapos, gumapang ang liwanag sa lupa. Sinundan ang mga linya ng selyong iginuhit ni Elara. Pinagliyab ang mga ito sa kulay puti. Ang buong bilog ay naging isang korona ng liwanag. Naramdaman nila ang isang puwersang humihila sa kanila. Isang enerhiya na dumadaloy mula sa lupa, pumapasok sa kanilang mga katawan at bumabalik muli sa lupa na lumilikha ng isang walang hanggang daloy. Sila na ang naging konduktor. Sila na ang naging kandado. Sa gitna ng liwanag, sabay nilang binigkas ang huling mga salita. Hindi mula sa kwaderno, mula sa kanilang mga puso, isang panata, isang sumpa, isang hatol. Ako ang selyo, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay malalim at nag-echo. Ako ang kulungan, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. At pagkatapos, sabay sila. Kami ang hangganan. Ang kamay na putik na ngayon ay nababalot na sa mga pilak na linya ay dahan-dahang bumalik sa ilalim ng lupa. Ang mga bitak sa lupa ay nagsara. Ang liwanag sa mga selyo ay dahan-dahang namatay na parang isang hiningang nauubos. At pagkatapos, katahimikan. Ang ugong ay wala na. Ang lamig ay nawala. Maging ang amoy ng kalachuchi ay naglaho na. Ang hangin ay muling gumalaw.
Ang mga kuliglig ay nagsimulang umawit muli na para bang isang masamang panaginip ang nagtapos na. Nakatayo sila roon sa gitna ng bilog na asin, nanginginig ako. Tapos na. Nagtagumpay sila. Isang mapait na tagumpay. Mula sa gilid ng kanilang mga mata, nakita nilang tumalikod na si Selena. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus talunan. Isa-isang sumunod ang kanilang mga pinsan, tahimik na naglakad pabalik sa dilim. Iniiwan ang mag-asawa sa kanilang bagong kapalaran. Ang huling nakita nila ay isang kislap sa pisngi ni Selena, isang luha na nahuli ng liwanag ng buwan. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Leo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Pareho pa rin. Tumingin siya sa paligid. Ang ampunan ay tahimik na nakatayo. Normal ang lahat. Ngunit nang tumingin siya kay Elara, napansin niya ito. Ang kanyang mga mata. Ang magagandang mata ni Elara ay blanko. Walang refleksyon. Parang 2 piraso ng maitim na salamin. Itinaas ni Elara ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at takot. Alam ni Leo kung ano ang nakikita niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa isang timba ng tubig na naiwan sa gilid. Yumuko siya at tinignan ang kanyang refleksyon. O ang kawalan nito. Ang kanyang mga mata ay ganoon din. 2 hungkag na bintana. Sila pa rin ang dating Leo at Elara. Ngunit sila ay naging isang sisidlan na rin. Isang espasyo kung saan ang isang sinaunang gutom ay nakakulong. Nagkatinginan sila, hindi na kailangan ng salita. Naintindihan nila ang halaga ng kanilang sakripisyo. Makalipas ang 1 taon, ang bahay ampunan ay puno ng buhay. Ang mga tawa ng bata ay umaalingaw-ngaw sa bakuran tuwing hapon. Ang mga bulaklak sa hardin ni Elara ay mas masigla kaysa dati. Ang mga sugat at galos ng mga bata ay gumagaling sa isang haplos lang niya. Ang mga bangungot nila ay nawawala sa isang bulong lang ni Leo. Payapa ang lahat. Sina Leo at Elara ay naroon sa gitna ng lahat ng ito. Ang kanilang mga ngiti ay kasing init ng dati. Ang kanilang pag-aalaga ay hindi nagbabago. Ngunit kung titingnan mong mabuti, may isang bagay na kakaiba. Hindi na sila tumatanda. Ang guhit ng pagod sa mukha ni Leo ay hindi na nadagdagan. Ang unang hibla ng puting buhok sa sentido ni Elara ay hindi na nasundan. Ang oras para sa kanila ay tumigil na. Hindi na rin sila umaalis sa lugar na iyon. Ang kanilang mundo ay nagsisimula sa gate at nagtatapos sa pader sa likod. Kapag may kailangang bilhin sa bayan, si Aling Nida na ang gumagawa nito. Ang matanda ay nanatiling kasama nila. Isang tahimik na kasama sa kanilang walang hanggang pagbabantay. Sa gabi, kapag ang kapaang mga bata ay mahimbing nang natutulog, mayroon silang isang ritual. Sabay silang naglalakad sa buong perimeter ng lupa. Mula sa gate, papunta sa ilalim ng puno ng akasya, paikot sa likod ng bodega, at pabalik. Hindi sila magkahawak kamay bilang magkasintahan. Naglalakad sila na may ilang pulgadang pagitan, tulad ng 2 sundalo. Mga gwardya sa isang pader na hindi nakikita. Kung pakikinggan mong mabuti sa mga gabing iyon, kung ang hangin ay tama ang ihip, may maririnig ka. Isang napakahinang-hinang ugong, halos hindi mapapansin.
Ang tunog ng isang bagay na napakalaki at napakatanda na natutulog ng hindi mapakali sa ilalim ng iyong mga paa. Ang tunog ng isang bagay na gutom at naghihintay. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata, lumapit si Maya kay Elara. May inabot itong isang piraso ng papel, isang drawing. Nasa gitna ng papel sina Leo at Elara. Sa kamay ni Leo, may hawak siyang isang araw na kulay itim. Sa kamay ni Elara, isang buwan na walang liwanag. Nakatayo sila sa ibabaw ng isang manipis na linya ng lupa. At sa ilalim ng linyang iyon, iginuhit ni Maya ang isang malaking, nakakatakot na figura na puro mga mata at ngipin na mahimbing na natutulog. Ngumiti si Elara at ginulo ang buhok ng bata. Ang ganda naman nito, Maya. Itinago niya ang drawing sa kanyang bulsa. Nang gabing iyon, habang sila ay naglalakad sa kanilang ruta, huminto si Leo. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng bayan, sa mga ilaw na kumikislap na parang mga nawawalang bituin. Tumingin siya sa direksyon mo. Para bang sa isang iglap, nabasag niya ang pader sa pagitan ng kanyang mundo at ng sa iyo. Para bang nakikita ka niya, nakikinig sa kanyang kwento. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata, ang dalawang hungkag na bilog na iyon, ay nanatiling blanko at walang refleksyon. Huwag kayong mag-alala. Bulong niya sa hangin. Ang boses niya ay halos isang buntong hininga na lang. Ligtas kayo. At pagkatapos, tumalikod na siya at nagpatuloy sa paglalakad sa tabi ni Elara sa ilalim ng tahimik na langit sa kanilang walang hanggang pagbabantay.